At para sa ating mga balita, Donald Trump, totoo bang espiya ng Russia? Was a former Soviet security official in the KGB claimed here on Facebook that President Donald Trump was recruited by the KGB, the Russian intelligence agency, in 1987, and apparently Donald Trump was assigned the code name Krasnov. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Noong 1987, nagtungo si Donald Trump sa kabisera ng Russia sa Moscow. Ito ang kauna-unahang beses na nakapunta ang negosyanteng Amerikano sa bansang Russia. Ang nasabing pagbisita ay isinulat pa ni Trump sa isang libro at tinawag itong isang kahangahangang karanasan. Habang nasa Russia, sinasabing nanatili siya sa mga mamahaling hotel, pinakain at nakakuha ng pabor sa mga opisyal ng Soviet Union. Nagtour din siya sa ilang mga lugar doon kung saan posibleng makapagtayo ng mga hotel. Gayunman, wala umanong masyadong nangyari sa trip ni Trump sa Russia. Ayon sa report, bumalik si Trump sa Estados Unidos ng masaya at tila lalo itong naging masigla at desidido. Nagkaroon din siya ng interes na pumasok sa politika. Sa katunayan ay tumakbo siya sa pagkapangulo sa ilalim ng Republican Party ng taong ding iyon. Pero hindi siya nanalo. Tanong ngayon ng ilang mga historiador, ano ang nagtulak kay Trump na pumasok sa politika? Ano ang tunay na nangyari nang bumisita siya sa Russia? Ayon sa isang dating opisyal ng Soviet na si Alnur Mosayev, na-recruit umano si Donald Trump ng KGB noong 1987 sa mismong pagbisita niya sa Russia. Ang KGB ay ang spy agency ng Soviet Union. Ayon pa kay Mosayev, sinanay raw ng KGB si Trump at binigyan ng codename na Krasnov. Pero dahil walang matibay na batayan ay nanatiling haka-haka lamang ang kwentong ito. Gayunman, nagsimulang umalingasaw ang kwentong ito na naging dahilan sa paglitaw ng mga tanong, gaya ng espiya nga ba ng Russia si Donald Trump? Kaya ba pabor siya sa bansang Russia? Ayon sa record, nagkaroon pa pala si Trump ng mas mahabang koneksyon sa bansang Russia. Noong 1977, pinakasalan ni Donald Trump si Ivana Zelnikova, isang modelo mula sa Czech Republic, dahilan upang mapansin ng mga Ruso si Trump. Batay sa mga dokumento noong Cold War, matagal na umanong minamanmanan ang mga kilos ni Donald Trump. Makalipas ang isang dekada, bumalik siya sa Russia at nakipagkita sa ilang operatiba ng KGB. Ipinasyal siya ng mga ito. Sa katunayan ay may isang sikat na larawan mula sa biyaheng iyon kung saan makikita si Trump at ang kanyang asawa na nagpo-pose sa St. Petersburg. Pero hindi lamang daw ito simpleng pamamasyal. Pinaniniwalaan na may layunin ang pagbisita ni Trump sa Russia. Nais niyang magtayo ng hotel sa Moscow at hindi lamang basta hotel kundi isang joint venture kasama ang Kremlin. Hindi natuloy ang negosyong ito pero ayon sa mga ulat, pinapurihan siya ng mga opisyal ng Soviet. May ideya raw ang mga ito para sa kanya at iyon ay ang pagtakbo niya sa pagkapangulo ng Amerika. Ayon sa kasaysayan, hindi na nawala ang ideyang iyon kay Donald Trump. Pagbalik sa US, naglabas si Trump ng mga full-page ad sa malalaking pahayagan kung saan nananawagan siya na dapat itigil na ng Amerika ang pagtatanggol sa ibang bansa, lalo na sa mga bansang may kakayahang gastusan ang kanilang depensa. Naging kontrobersyal ang ad na iyon dahil direktang pag-atake ito sa nakaupong Pangulo ng US na si Ronald Reagan. At ngayon ay maliwanag na nakikita sa kanyang mga pulisiya bilang Pangulo ang ad na dati niyang ginawa. Pagsapit ng 2003, dumaan si Trump sa isang matinding financial crisis. Nagdeklara ng bankruptcy ang kanyang mga kumpanya. Pero makalipas lamang ang 2 taon, bumalik siya sa negosyo. Ayon sa mga ulat, nakakuha daw si Trump ng dagdag na pera mula sa Russia sa mga investment sa Moscow. Noong 2018,
Kinumpirma pa ito ng kanyang panganay na anak at sinabing malaki ang naging ambag ng mga Ruso sa kanilang mga ari-arian. Noong 2013, nagpunta si Donald Trump sa Moscow at nanatili doon sa loob ng 36 na oras. Nais sana niyang makipagkita kay Vladimir Putin pero tinanggihan siya nito. Pero hindi iyon naging hadlang kay Trump at patuloy na ipinorsige ang planong magtayo ng Trump Tower sa Moscow hanggang noong 2016. Nang taong iyon, muling tumakbo si Trump sa pagkapangulo at pinalad na manalo. Nag-umpisa ang mga bulong-bulungan na tinulungan umano ng Russia na manalo si Trump. Kasabay nito ay lumabas din ang isang bagong dossier na nagpatindi pa sa mga hinala, ang Christopher Steele dossier, kung saan inilalahad dito na may connection umano si Trump sa Russia. Bagaman na discredit ang dossier na ito kalaunan, isang investigasyon naman ang inilunsad sa pamumuno ni Robert Mueller. Focus ang investigasyon na sagutin ang mga katanungan kung may sabwatan ba sa pagitan ng kumpanya ni Trump at ng Russia. Walang smoking gun o matibay na ebidensyang nahanap ang Mueller report. Pero hindi rin nito nilinis si Trump sa mga alegasyon. Gayunman, hindi ito naging hadlang sa patuloy na pakikiisa ni Trump kay Vladimir Putin. Hayagan niyang pinupuri ang leader ng Russia. Madalas pa nga ay kinakampihan niya ito. Tingnan na lamang ang usapin sa Ukraine, kung saan hinihimok ni Trump ang pagbibigay ng mga konsesyon na pabor sa mga kahilingan ng Russia. Sa kabila nito, marami pa rin sa mga eksperto ang naniniwala na si Trump ay sadyang humahanga lamang kay Vladimir Putin, pareho ng kanyang paghanga kay Xi Jinping at Kim Jong-un. Hindi rin siya ang unang pangulo ng US na naging malapit kay Putin. Matatandaan na nagkaroon din ng matibay na ugnayan si Pangulong George W. Bush sa Pangulo ng Russia. May kwento pa nga umano na nakita niya ang kaluluwa ni Putin. Ano nga ba ang totoo? Si Trump ba ay isang Russian spy o isa lamang taga-suporta nito? Kung tutuusin ay kabaligtaran siya ng isang typical na spy. Hindi siya marunong magpubli ng damdamin at hayagan niyang ipinapakita ang kanyang pagkiling. Mga ugaling hindi dapat taglayin ng isang lihim na asset. Ngunit isang bagay ang malinaw. Tila may kakaibang hatak ang Russia kay Donald Trump sa loob ng maraming dekada. Marahil ito ay dahil sa papuri na ibinibigay sa kanya o marahil ito ay dahil sa pangakong mga kasunduan na hindi natuloy. Pwede rin naman na hindi talaga siya ang naglalaro ng laro, baka si Trump ang mismong nilalaro.